Uy mga kabarangay, alam ko, minsan talaga, ang hirap bumangon sa umaga, lalo na kung Lunes. Parang gusto mo na lang magstay sa kama, di ba? Minsan parang mas gusto mo pang yakapin yung unan mo kesa harapin ang mundo, di ba? Lalo na kung Lunes, yung tipong kahit anong alarm clock pa yan, parang wala lang. Parang gusto mo na lang magstay sa kama forever, tapos cellphone agad ang hawak. Scroll dito, scroll dun, checking social media, emails, at kung ano-ano pa. Tapos biglang, hala, late na ako. Panic mode na rush ka na mag-ayos at magbihis. Relate? Alam ko, hindi ka nag-iisa. Marami sa atin ganyan din ang nararamdaman. Pero guys, alam nyo ba na yung mga maliliit na bagay na ginagawa natin tuwing umaga, may malaking impact pala sa buong araw natin. Yung simpleng pag-inom ng kape o pagbabasa ng libro, malaking tulong na. Kaya ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 10 common morning mistakes na dapat nating iwasan. Para mas maging productive tayo at mas maganda ang simula ng araw natin. Para naman hindi tayo puro #blessed pero stressed. Char, kailangan natin ng balance at tamang diskarte. Pero seryoso, promise, kapag inayos natin ang mga morning habits natin, mas magiging productive, mas masaya, at mas bongga ang buong araw natin. Imagine, mas marami kang matatapos at mas magaan ang pakiramdam mo. Tara, level up na tayo. Game! Sama-sama nating baguhin ang ating mga umaga para sa mas magandang araw at mas masayang buhay. Let's do this! Alarm clock rings. Pero teka lang, 5 minutes pa. Parang replay lang ng teleserye gabi-gabi, di ba? Kaso bes, yung pag-snooze natin ng alarm, nakakasira pala ng tulog natin. Imbis na refresh, mas lalo lang tayong lutang. Kaya, isang solusyon lang ilagay ang cellphone mo sa malayo, yung tipong kailangan mo pang bumangon para patayin. At dahil nakatayo ka na rin naman, mag-inat-inat na. Para naman hindi tayo mukhang zombie sa jeep. So, next time, fight the urge to snooze. Mas maagang gising, mas maraming chika. Okay, so gising na tayo on time. Palakpakan. Ang sarap ng feeling na hindi ka late, diba? Pero alam ko, minsan, ang hirap bumangon lalo na kung puyat ka kagabi. Kaya, good job sa'yo. Pero bago ka mag-dive sa social media, wait lang. Alam ko, gusto mo nang makita kung ano ang latest sa feed mo, pero teka muna. Alam kong tempting, pero subukan natin yung 30-minute rule. Ano ba yun? Simple lang, bes. Huwag muna mag-check ng phone sa unang 30 minutes pagkagising. Yes, bes, 30 minutes lang. Set mo yung timer sa phone mo para hindi ka matempt. Madali lang yan, promise. Hintayin muna natin ang 30 minutes bago mag-check ng phone. Gamitin natin yung oras na yun para magising ng maayos at mag-prepare sa araw. Bakit? Kasi, imbis na good vibes, baka puro kanagahan pa mabasa mo online. Ayaw natin ng bad vibes sa umaga, di ba? Isipin mo na lang, 30 minutes more sleep kesa sa crush mo. Char. Pero seryoso, mas okay na magpahinga pa ng konti kesa ma-stress agad. Gamitin natin yung 30 minutes na yun para sa sarili. Magmuni-muni, magsulat, mag-meditate o kahit anong activity na magpaparelax sa'yo. O kaya magluto ng breakfast. Masarap na breakfast na magbibigay sa'yo ng energy para sa buong araw. Mas maganda kung positive vibes agad kesa chismis, di ba? Kaya, simulan natin ang araw ng tama. Kaya mo yan. Bes. Alam ko. Kape agad hanap natin pagkagising. Pero bes, tubig muna. Isang basong tubig, dapat. Bakit? Kasi buong gabi tayong tulog, so uhaw na ang ating katawan. Para ma-rehydrate at ma-flush out ang toxins, inom agad ng tubig. Promise, feel mo agad ang difference. Mas magaan ang pakiramdam, mas alert at mas blooming. Bongga, kaya lagi nating tatandaan, hydrate before you dehydrate. Sabi nga nila, breakfast is the most important meal of the day. Kaya wag na wag iskip ang almusal. Kahit nagmamadali, maglaan ng oras kumain. Bakit? Ito yung energy booster natin para sa buong araw. Parang jeep yan, kailangan ng gasolina. At dapat masustansya ha. Oatmeal, cereal with fruits, o kaya eggs and toast. Tandaan, a healthy breakfast fuels a productive day. Alam ko, hindi lahat tayo mahilig mag-exercise. Pero bes, hindi naman kailangan mag-gym agad. Kahit 10 minutes lang ng stretching o brisk walking, malaking tulong na yan. Yung simpleng paggalaw nakakapag-boost ng energy, mood, and focus. Kaya kung gusto mong productive ang araw mo, try mo mag-exercise. Kahit yoga, zumba, o lakad-lakad lang sa labas. Kahit ano, basta't may galaw mo yung katawan mo, go lang. Tandaan, healthy body, healthy mind.
Medyo weird pakinggan, pero bes, try mo mag-meditate. Kahit 5 minutes lang, malaking tulong yan sa mental health. Nakakatulong siya para ma-clear ang mind, ma-reduce ang stress, at ma-improve ang focus. Hindi mo kailangan ng special place, kahit saan pwede. Umupo ka lang, ipikit ang mata at mag-focus sa paghinga. Kung hindi mo bet ang meditation, pwede rin ang deep breathing exercises. Nakaka-relax din yon. Nakakatamad mag-ayos ng higaan lalo na kung late na. Pero bes, trust me, gawin mong habit ang pag-aayos ng higaan. Bakit? Kasi yung simpleng task na yun, nakakapagbigay ng sense of accomplishment. Parang sinasabi mo sa sarili mo na, kaya ko to. At hindi lang yan, nakakapag-improve din ng mood at nakakapag-reduce ng stress. Kasi imbes na magulo ang kwarto mo, malinis na agad tingnan. Kaya next time, ayusin mo yung higaan mo. Thank you ka ng future self mo. Minsan, mas feel natin mag-go with the flow. Pero bes, mas maganda kung may plano tayo para sa araw. Kasi yung pagpaplano, nakakatulong para ma-organize ang thoughts at ma-prioritize ang mga importanteng bagay. Hindi naman kailangan super detailed. Mag-list down lang ng mga tasks mo o kaya gumawa ng schedule at huwag kalimutan mag-allocate ng time for breaks. Hindi tayo robots, bes. Kailangan din natin magpahinga. So next time, planuhin yung araw mo. Promise, mas productive at less stressful. Minsan, mas inuuna natin yung iba kesa sa sarili natin. Pero bes, huwag kalimutan mahalin at alagaan ang sarili. Kasi kung hindi tayo mag-aalaga sa sarili natin, sino pa, di ba? Kaya maglaan ng oras para sa personal hygiene and grooming. Maligo, mag-toothbrush, mag-ayos ng buhok, maglagay ng konting makeup, kung yan ang nakakapagpasaya sa'yo. Go lang, hindi kailangan magpaganda para sa iba. Ang importante, maganda ang pakiramdam natin sa sarili natin. Kasi confidence is beauty. Minsan, mas feel natin mag-Netflix and chill na lang. Pero bes, huwag kalimutan magbasa o mag-aral ng mga bagong bagay. Kasi yung pagbabasa, nakakapag-expand ng ating knowledge and vocabulary. Hindi kailangan super serious yung binabasa mo. Pwede novels, magazines, o kaya blogs. Ang importante, natututo tayo at nag-i-enjoy. Pwede rin makinig ng podcasts or audiobooks habang nagko-commute. So next time na may free time ka, try mo magbasa o mag-aral. Malaking tulong to para sa personal and professional growth mo. Ayan na, mga bishi. Natapos na natin ang episode na ito. 10 common morning mistakes na dapat nating iwasan para magbago ang buhay natin. Bongga, di ba? Ngayon alam nyo na, simulan nyo na bukas. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. May bonus tip pa ako para sa inyo. Ang mga successful people, may secret habit sila tuwing umaga na talagang nakakatulong sa kanila. Ang pagsusulat ng kanilang goals for the day. Oh, tama ang narinig nyo. Yes, bes, sinusulat nila yung mga gusto nilang ma-achieve for that day para mas motivated sila at mas focused. So, ayan na, mga bishi. Sana may natutunan kayo at ma-apply nyo ito sa inyong daily routine. Kung meron man, like, subscribe, and comment down below kung ano yung pinakamalalang habit nyo tuwing umaga. Gusto naming malaman. At syempre, i-share nyo na rin sa mga friends nyo para lahat tayo, bongga ang morning routine. Hanggang sa susunod na episode, mga bishi. Stay awesome and keep shining.